Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanash mo na yan sa mga paborito mong frena dito sa Dear Dear Bex. Bex. Dear Bex, Ayan, oh my God, with all the clappings. The fake claps. Hello, hello mga Bex. Happy Wednesday, Happy New Year, and happy whatever you are celebrating today. Wow. Wow. Gusto ko yung whatever you are celebrating today. Ayan. And of course, happy Pride. Lagi namang Pride dito sa sa Pero, Baxter. hindi So, natatapos. na-celebrate. Correct. Araw-araw nating sineselebrate ang inyong identity, kalayaan, at lahat-lahat. Ang inyong mga karapatan and everything. So, ayan. True. Kamusta ang iyong naging week, Bex? Kamusta ka Carry naman? naman, effect naman siya, carry lang, chill. Parang medyo lagi lang talaga sa tulog talaga pa rin. Pero nakakaya naman. Parang today lang ako nakabawi ng more than 8 hours talaga ng dire-diretsyong tulog. Pero carry naman. Buhay pa naman. Ikaw, Love. Bex, kamusta? Okay naman, puro work of course, na to, by default. Charay, hindi naman, Mm, hindi na, wala tayong masyadong, ang nagiging pahinga ko lang talaga is weekend, pero kahit weekend ang daming nangyayari, syempre, di tumitigil. Kailangan, totoo. kailangan mabuhay. Charay, sana True, true. sa daming bayarin at ang inflation, tumotodo. Kaya, kailangan, work hard tayo. Ayun, in-invite ko pala lahat, no? Pero feeling ko kasi pag nag-air na to, wala na din naman. Kasi tapos na yung event. Pero yun, may event ako ng Tuesday, July 15. Film screening siya. The film is about sexual reproductive health. So, ayan. Nice. Para sa mga mothers and daughters, ano po ito? Produced by CIIT colleges. So, ayan. Ayan. And thank you so much sa mga nag-support sa ating last episode. Lalo na yung last Dear Bex episode natin na nasa tayo, UP Diliman, no? We are gonna try to mount more outdoor shoots and may mga pinaplano naman na kami mga pa-under in the future. So abang-abang lang kayo diyan. Oo, abang-abang lang kayo mga Bex. Tsaka medyo hassle yung mga paglapot. So, paghahandaan namin yung mga lapot episodes para masaya kayo. Surely, eto na magbaklita na agad tayo, no? Pero dahil Dear Bex lang ito, mini baklita lang ang ang mga effect. Oo. At ano naman, Oo, no? tatry namin hindi magbabad. Charing! Oo, true, true, Yung hindi true. ba? Oo. Eto na nga, no, inano naman natin in episode natin yan sa isa sa mga episodes natin nakaraan, yung about sa online gambling na maraming ang nakapansin talaga na kahit ako personally napansin ko yung over sa pag-promote of marketing ng online gambling. And ito na nga, kumilos na ang PAGCOR at pinapabaklas na nila ang mga billboards na nagpo-promote ng online gambling. Lalo na yung mga, parang ang inaalaw lang talaga kasi nila, yung mga in-house or yung within like, yun yan, mga casino, mga, like yung sinabi mo, Bex, di ba? Yung nabanggit mo din yata yun na, carry lang sana kung sasasoler ka, kakakita ka ng ganun. Kasi may talaga Oo. doon. Tama yung venue niya. Oo. Oo. Tsaka, Bex, di ba meron namang mga bingguhan? Bingguhan na na Oo. area. Di ko kasi, sorry, di Mm-mm. ko alam yung katawagan sa ganyan. Pero may mga gambling spots naman. Like, Mm-mm. kunyari, True. hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta, bingo or gaming locations. Merong mga ganyan na formalan talaga na talagang lahat kayo magagather para mag-bingo. May mga ganon. So, kumbaga noon kasi mas selective yung category ng audience. Ngayon kasi parang ginagawa nila na lahat carry lang magsugal. Yeah. Any form, any amount, kahit piso pa yan, sugal yun. True, For true, me. true. Oo. Ako talaga personally, hindi talaga ako masugal na tao. Hindi nga ako marunong sa cards, hindi rin ako marunong sa, sa galawan ng ending, yung mga ganyan. Hindi ko alam yung mga yung mga maliliit na sugal. Yung bingo True. alam ko, pero hindi siya
ewan ko, hindi ako masyadong addict, gano'n. Totoo. Mga So, mm, give naman natin sa Pagcor, no, na parang mabilis yung action nila. Kasi parang few weeks lang natin to napansin. Tapos in a few, may ano na agad sila. May mga mandate na agad sila na tanggalin, mga ganyan. So I guess maliligwak yung mga billboards ni Meme with Game Zone, yung mga billboards ni mm. Nadine. Hindi ko din talaga gets kasi parang wala ba yung parang morality clause or whatever? Kasi like si Papa P, 'di ba endorser siya ng Sun Life? Mas nag-endorse din Oo. siya ng online gambling. Parang it doesn't make sense na you are trying to promote saving, save up, insure your life, mga ganyan. Tapos magpo-promote ka ng sugal. Parang hindi lang, it's very lang talaga. Contradicting for me. Doesn't make sense. 'Di ba? Oo, kasi Bex, kung katulad niya, no, Sun Life, nababanggit na natin, ano, yung mga insurance company na yan, if parang endorser ka nun, ibig sabihin you're promoting healthy financing. Ibig sabihin Mm-mm. nun, nagpo-promote ka na mag-save ng pera para meron kang allotted na money para sa insurance, para sa mga other benefits mo sa buhay na magbe-benefit ka din pag tanda mo or pag kinailangan mo, pag Mm-mm. emergency. Yun naman kasi ang purpose nun. So, ayun, contradicting nga naman na ganun. Ewan ko kung bakit wala naging conflict of interest dyan. Dapat Pero, meron. Unless kung totoo. natapos na yung contract ni Papa P sa Sun Life. Pwedeng ganon. Hindi natin alam kung ano bang scope. Kahit si Meme, meron siyang pinopromote na book na I'm not lang sure if if paid endorsement yun. Basta lagi niya binabanggit yung libro niya kung paano siya nakatipid. Yun. So parang popromote ka ng paano ka yumaman, paano ka magtipid, tapos popromote ka din ng sugal. Parang hindi lang talaga nagme-make sense Di for me. magko-connect, ganon. Oo, totoo. Ayan. Also, meron pa isang connected, no? Yung CICC o yung Cybercrime Investigation um, and Coordinating Center or yung Cybercrime Unit ng NBI, I guess, ano na din sila, they gave content creators last Friday, I think nung last Friday yun, na itigil yung pagpopromote ng online gambling or else huhulihin sila. Mm-mm. So, maganda din yun, no? Kasi marami din talagang mga pinagkakakitaan ang pagpopromote ng sugal ng mga content creators. So, connect-connect. Correct. And fair Kasi naman. Kasi sa totoo lang, Bex, aminin na natin sa hindi, parang mas influential na nga ngayon ng mga content creators kaysa celebrity. Kasi Pero, mas relatable ang content creators, mas feel mm-mm, nila na organic, mas genuine yung approach. Unlike ng mga mm-mm, artista na parang hard to reach, ang daming naartehan and everything. So parang, alam mo yun, malaki talaga influence ng content creators. Kaya good thing na din na pati sila na flag na rin sa pagpo-promote ng gambling. Ayan. pero I think may nabasa ko kanina na meron na silang mga warning na until kahapon kasi Ah, ngayon 'di ba inano nila nung Friday na okay, you have until today to take those down or wag na kayong mag-upload. Para meron pa din yata mga nag-upload ng Saturday, Sunday. So, confident. inano na Mm, sila, parang sinenda na sila ng warning na if not, kakasuhan kayo ng ganyan. Cybercrime, kasi cybercrime unit yung nagpa-under nito. So, in fair naman, give naman natin, no, give credit where credit is due na may kilos naman talaga about online gambling. And correct. tama lang. Ayan. Oo, deserve. Charang deserve. Pero, totoo. Deserve. Oo, kasi it's part of our morals. I mean, tandaan nyo mga Bex, no, ang vices po, hindi lang yan umiikot sa alak at saka sa sigarilyo. Pinag-aralan natin to ng mga bagets tayo. Kung meron po kayong character building or values na subject ng mga bagets kayo, nabanggit doon na isa sa mga bisyo ay ang pagsusugal. Pero, Yun, maliban sa drugs, ha? Pati pagsusugal mm-mm, kasama po. Bakit siya kasama? Kasi you're playing with money. Ibig totoo. sabihin, your money is at risk na pwedeng tawag nito, it's either magbe-benefit ka or maglo-loss ka. It's gain or loss. Gain versus loss ang atake ng Pero, pagsusugal. So yun, I mean, it's your discretion, basta wag ka lang ma-addict at saka sa proper venue. Kung gusto mo magsugal, go mag-casino ka, pero hindi mo kailangan na parang for me lang, hindi mo kailangan na mag-invest pa sa online, gano'n. Yung parang i-promote siya online. Parang discretion naman yun ng tao. Parang
preference mo yan, your choice, but at your own risk, di ba? Totoo, totoo. Saka yun nga, no, Vice talaga siya kasi parang, meron siyang quality of being addictive. So, once something is addictive Mm. talaga, yung parang, you can't take, at saka, sorry if you feel like I'm very triggered by this because, honestly talaga, in my whole life, yung, been surrounded with gambling and nakikita ko firsthand yung effect niya to people and yung lalo na hindi naman nila pera, nakaasa sila sa iba, tapos gagastusin ng suga. So Gets. parang Mm. uh, nakaka-trigger lang din talaga siya. Oo. Yeah. So good Correct. Hindi thing naman naman sa na pag-aano, no? Mga Bex, meron namang ibang mga laro online na hindi mo kailangan talagang gumastos ng pera. Ito, I'm mm. promoting Monopoly. Wala naman akong wala ka namang gagastusin na pera doon kasi nga yung pera mo fake money. I mean, yung fake money talaga, yung pagro-roll Mm. mo lang ng dice, ganun. Pero syempre, meron doon option na bibili ka talaga ng dice. Pero hindi siya yung parang masasayang or something. Hindi siya yung Oo. malaking amount din. Pero, hindi ka rin matetempt bumili kasi nga manghihinayang ka sa pera. Kasi, pag nag-roll ka naman, saswertehin ka naman sa malaking number of dice. So, yung mga ganong simple game lang na Kumbaga fun, for fun, oo. kumbaga hindi mo kailangan mamuhunan, 'di ba? Yung Oo, parang hindi, like hindi. gastos ka lang kung trip mo pero like yun nga, meron kang choice to think about, gagastos ba ako o hindi? Ay, wag na lang. Kasi yung gambling, yung ano Oo. talaga siya, from the get-go, kailangan mamuhunan ka o maglagay ka ng 500 pas Oo, ubusin mo. Di ba correct. ganun yun? So, Correct, oo. Tapos mm, yung sa mga online, napansin ko, no, kasi trinay ko yan. Sabi ko, ano bang meron dito? Totoo ba? 20 pesos lang yung invest ko tapos makapagsugal na akits. So, trinay ko talaga siya, no, Bex. So, nung trinay ko, parang, depende siya kung anong game mo. Mag-invest ka ng, may minimum investment siya. Hindi siya mm, 20. So, mm, parang kailangan mo mag-invest ng 500 pesos or 1K. Ganun ang atake. Tapos, 20 pesos yung pantaya. Ganun siya. So, hindi, false advertising po yung sinasabi na, at 5 pesos, makakalaro ka na. Wait, kailangan meron kang mga 500 or 1K na investment. Ganon. Tapos, tsaka mo so, pa lang siya maitataya ng ganon na small amounts. Ganon. so sana saan ang next naman ang gawin ng gobyerno ay yung mga in-app ads, yung mga nasa Grab, nasa Panda, Oo. kasi wala din naman yung Oo. kinalaban sa pagsusugal, di ba? So sana yun naman yung next nilang Actually, ligwakin. umay ako dyan, Bex, every time na nagbubook ako pa office. Kasi pag click ko ng book, putik yun kagad yung papa. Parang, ano ba yan? Lagi ako nagsiskip ad. Parang, hindi ako interesado, okay. Sana, Mm. sana may option ako na magsabi dun sa Grab na I'm not interested in this ad. Ganon. Para never na talaga ako makakita kasi abala. Alam mo yun. Totoo, totoo. So ayan, mag-move on na tayo. Ito actually bini na naman, no? Alam mo siguro Oo. this is just a proof na paghihitik ang puno. Tama ba? Yun yung Oo. Itik inaano. ang bunga. Basta ganon something whatever. Oo, Sila yung basta, lagi oo. napupuna. Actually, pinanood Oo. ko tong video na to kasi I'm a very big, not naman very big, I'm a fan of the React channel. Sila yung Sila Okay. yung, this is, ang nag-establish nito yung Fine Brothers sa US, LA based. And Hmm. then, nagkaroon sila ng issue ng pandemic. So, nag-rebrand sila to React. Sila yung channel na nagpauso ng React. Mag-react sa, on Okay. YouTube. Yung Oo. reacting to ganito, reacting to ganyan. Sila yung nagpauso nun. And then, nag-branch out na sila. Meron na din silang Bullseye, which is puro games doon. Hmm. Naglalaro sila, trivia, mga quiz, mga ganyan. And then, meron silang People versus Food, which is used to be a segment sa React. And then, nag-guest doon ng Bini nung sila, world tour sila. So, kada stop nila kasi may mga press na din na nangyayari. So, they were guests to that show and ang title nung nung episode nila Bini trying Filipino food. And maraming na-trigger na bakit trying Filipino food mga Pinoy naman yan. Unang-una, hindi naman sila yung nag-isip ng concept na yon. And yung People versus Food kasi or the React channel itself, it's very highly produced YouTube shows. Hindi siya like katulad dito sa Pinas na uupo ka lang, mag-video ka, tapos kung ano na mangyari, gano'n na. Ano siya, produced siya, may producer sila,
ang gamit nilang camera ay mga TV cameras, mga ganyan. So they treat it as a TV channel talaga or like a TV show, ganun. Hindi siya yung like basta-basta lang nagdala ng mga food doon ng mga Pinoy. And then the next issue na OOA yan sila kasi nag-i-English, arte daw, mga ganun. Nga, nasa LA nga sila. Ang producer nila, oo, Asian yun, pero LA-based siya and American siya. So, kailangan talaga mag-try mag-English. Alam mo, mag-Tagalog sila doon, eh, hindi sila maiintindihan. At saka, ang market ng People versus Food or ng React is international market. Hindi naman siya pang Pinoy. I mean, hindi targeted yung specifically for Pinoys, for an international market. So, siguro na-brief sila na okay, pang international to, mag-English kayo, ganun. So, I guess doon naaartihan yung iba, pero sabagay, kasi ako din, minsan pag nag english ako, di ba, like last episode, naaartihan ako sa sarili ko, ganyan. So, gets naman, pero when it comes to the food, ganun talaga, hindi naman natin lahat bet. Saka, actually, Mm, nung napanood ko siya, hindi ako na-offend kasi wala sa kanila yung yung alam mo yung naduduwal-duwal, walang ganun sa kanila. Kasi nga, yung iba hindi nag-try kasi nga feeling ko they're trying to avoid that. Kasi yun yung yun talaga yung offending for me. Yung parang pag dinuduwal-duwal yung food. Ganyan. Siguro hindi din consider nung bashers kung paano prepare yung food. Nasa Amerika sila, iba ang gawa doon. Lagi nga sinasabi, ang Jollibee doon ay iba sa Jollibee dito, magkaiba ng lasa. So, iba yung food preparation, may Betamax doon na prepare. Tapos, para siyang hilaw talaga. Parang pwede mo pa siyang i-donate sa blood bank. So, gets naman na maaano sila na hindi nila itatry kasi iba nga yung preparation ng food. So, yun lang. For me, mm. very, Ay, very, walang saysay yung bashing. I think what they're saying based sa mga nababasa ko, ito based lang sa mga nabasa kong Ah, comments, ah. I think what they are feeling is that parang okay lang daw na hindi magustuhan, pero yung reactions daw kasi nila ang OA, na akala mo never nakakita ng barbecue, na, yung isaw-isaw, yung mga ganong Ah, food na ah, street food, parang kala mo never nakakita, yung kala mo napakayaman before, ah, para ah. mag-inarte ng ganyan. Yun yung nila na parang feeling daw nila nakaka-offend sa pagiging Pilipino, ganun. Kasi 'di ba parang tayo staple food natin yung Oo, street true. food. Parte na talaga ng kultura natin 'yan. Pero ayun nga, yun yung nila, yun yung hanash nila Oo. sa comment section. Ako naman, ang point ko naman, kung hindi bet, edi hindi bet. Tapos kung ano yung reaction nila, edi yan yung reaction nila, gagawin natin. Parang Kaya alam nga, mo yon, oo. kung hindi ka nakarelate, edi hindi ka nakarelate, ganun na lang. Ako hindi ako na OA yan talaga. Mas napapansin ko yung every time, Mm. for example, every time na ilalabas may bagong food, alam nila yung food, excited sila. Like, oh, choknat! Oh my God, balut, ganun. Kahit hindi naman lahat kumakain ng balut. So ngayon Mm. lumalabas yung isa nilang, may isang episode na nilabas yung isang endorsement nila. Sinurprise sila ng mga Filipino food. Dito yun sa Pinas. And doon nakita mo, nag-take out pa sila, nag-ano pa sila. So hindi lang talaga feeling ko it's the food preparation that was done in the US na hindi nila masyado trip. Mm. Kaya, kasi dun sa dingdong bet nila, yung chocolate bet nila, alam mo yung easily na ano, pero yung like, yung hopia na nilagay dun, hindi siya mukhang hopia natin dito sa Pinas. Mukha Mm. siyang Mm. empanada na, basta iba yung itsura. So, kasi hindi din ako na OA yan talaga sa reaction. For me, mas OA yung mga nagbabash. Saka, So, ayan. honestly, honestly talaga, this is such a non-issue na blino out proportion lang ng second fandom. Sorry. Ayan. So, hayaan na natin sila mang-bash. Kasi alam niyo naman, Araw. pag nang-bash, mas yan, mas more exposure. Charing. So, i-bash, Oo. dito lagi ko sinasabi to dati, i-bash nyo na din kami. Ready kami. Saka Para kami naman yung ma-expose. Ems, oh. in fairness, 1 million views na yung video. So, salamat na lang. O, di ba? Ayan. So, ito, meron pa tayo mga backslash na ito bago natin basahin ang letter for today. Ayun, ito, feeling ko mas alam mo to, Bex, yung QC Yes. Gender Inclusive Healthcare. Sa Quezon City ito, ano? Another pa-under by Mayor Joy for the... Ito yung sinasabi na Oo. kahit hindi Pride Month, kumikilos si Mayor Joy for the inclusions of the Mm. LGBTQIA+, no? I think they were trying to target this nung Pride Month, pero siguro nagkaroon ng delays and whatever. So, yun na nga. Um, so, pag pupunta ka ng QC, or if you are a trans person from QC,
Meron na silang Gender Inclusive Health Ordinance, which will provide accessible, respectful, and affirming healthcare services for all, regardless of gender identity or expression. So kasama na dito yung mga hormonal replacement therapy, yung mga kung may mga surgery kang kailangan ipagawa. They will help you with the consultations, and then kung kailangan kang i-refer to different hospitals or different agencies, they will help you with that. So pasabog, paandar, kasi parang walang ganyan dito sa Ayan. Pinas eh. Correct. Sana mahawa din ng ibang lalawigan. Yan. Tsareng Mm. lalawigan, Ah, probinsya, para lahat magkaroon true. ng ng access sa ganitong benefit. Ayan. Good True. job, Mayor Joy. Ilaban mo yan. Correct. Ayan. So sa aming pagbabalik, magbabasa tayo ng letter from one of our Bexers. Ano na dyan, mga Bex? Betty May ba ang episode na ito? At dahil dyan, please mag-subscribe ka na sa aming channel. And of course, huwag mong kalimutan i-comment or i-hanash ang iyong chika para sa episode na ito para pag-usapan natin. Ayan, and we're Bex, mga Bex. Ayan, ito na nga. True. So ang letter natin Ito for na ang today, Mhm. wala siyang pa-advice. Mag-share lang siya ng story. And it's a very heartwarming one. Wow, sabing ganun. Oo, maganda siya. Tsaka syempre, hindi na lang namin expose kung sino man itong aming letter sender. Pero para sa aming letter sender for the day, feel free to message us kung paano namin maipapadala ang voucher. Pak, ganon. Totoo, Kung paano totoo. ma-hand over, ganyan. Eto na, basahin ko na muna, Bex. Ayan, eto Go. na. Dear Bex, ito ang kwento ng aking allyship. Ayan, sa pagiging ally. Ayan, it's up to you kung gusto nyo i-share sa mga listeners. I'm happy to share my story, pero siguro wag nyo na lang i-mention name ko. Ha ha ha. Ayan, so here it goes. Ayan, kasi may Okay. tawa, guys. Ayan, 6 kaming magkakapatid. Ayan, at lumaki kami sa isang conservative at sobrang religious na pamilya. Dating Catholic ang mga magulang namin, pero na-convert sila sa Mormon Church or LDS. Ayan daw ang tawag. Sa totoo lang, sobrang Latter-day daming Saint. bawal doon. Oo. Lahat ng kilos namin may bantay dahil leader sila sa simbahan. Kaya dapat perfect kami sa mata ng iba. Walang kalayaan, hindi pwedeng magpakatotoo, puro takot at guilt. Yan. 3 sa amin ay naging full-time missionaries pa. Pero fast forward to adulthood, lumabas din ang totoo naming kulay. So, 4 sa aming magkakapatid ay miyembro ng LGBTQ plus community. Ayan, Avan! I love it. oo. Ate kong doktora ay lesbian at ngayon ay happily married sa wife niyang nurse. Kuya ko na may pamilya at 2 anak na nag-come out as gay at yun din ang dahilan ng hiwalayan nila ng ex-hipag ko. Ayan. She's now happily married din, this time sa isang legit na AFAM. Ayan. Yung isa ko pang kuya, gay din, nagkaroon siya ng HIV. At aminado akong sobrang nakakatakot ang panahon na nalaman namin. Akala talaga namin mamamatay siya. Pero dahil sa advances ng science at dahil nasa USA siya, undetectable na ang virus sa katawan niya. At ngayon, happily married na rin siya sa partner niya. Ikaw na, Beth. Yung isa kong kuya, single pa, pero may dinidate na siyang German. Ay, bet. Pak. Masaya, masaya sila sa dating stage at supportive kami. So technically, kami lang ng isa kong ate ang straight sa pamilya namin. Proud naman ang parents namin in their own way. Pero mula nang maging inactive kami sa church, naramdaman din namin ang unti-unting paglayo nila. Bihira na silang mag-reach out. Kapag may video call, minsan parang wala silang gana makipag-usap. Masakit, pero nasanay na rin kami. Pero kaming magkakapatid, solid. Walang iwanan. Lalo pa ngayong lahat ay out at malaya. Mas masaya na ang kulitan, biruan at baklaan. Wala nang filter, wala nang takot. Sana sa mga nakakabasa nito, lumawak pa ang pagtanggap sa LGBTQIA plus community. Hindi nyo alam ang pinagdadaanan ng marami. Discrimination, stigma,
bullying, depression, suicidal thoughts, at mga internal battles na mahirap i-explain. Kaya sobrang lapit ng puso ko sa Baxters. Kayo ang happy pill ko. Thank you so. Parang naririnig ko lang ang mga kapatid ko pag nagkukwentuhan sila. Meron pa, Bex. Ayan. Miss ko na mga kapatid ko, layo-layo kasi kami ngayon. Iba pa rin talaga yung magkakasama kayo sa isang kwarto. Pero kahit araw-araw kami nagchat-chat, iba pa rin yung physical bonding. Sa mga magulang namin, grateful pa rin kami. Alam namin ginawa nila ang best nila sa pagpapalaki sa amin. Wala namang perpektong magulang pero naniniwala kami na mabuti ang intensyon nila. Kung nasaktan man sila sa desisyon naming umalis sa simbahan, hindi naman yon nagpapabago sa pagmamahal namin sa kanila. At sigurado rin kaming ganun din naman sila sa amin. Ito lang ang gusto kong i-share, medyo mahaba pero galing sa puso. Magmahal, umunawa, respeto para sa lahat. Bakla, tomboy, straight, trans, o kung ano pa man ang pagkatao dahil lahat tayo ay may kwento. Lahat tayo ay may karapatang magmahal at mahalin. Thank you so Diba? much. I love it. I Oo, love thank you it. so much. Parang malapit na ako magsabi ng Dear Ate Charo, thank you po for Ding, for ding, 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 ding. oo, for featuring our story. Charet. And pero Mm-mm. very heartwarming itong sulat na ito and we are very happy that we make you feel happy and True. nakaka-relate ka sa amin kasi alam mo yon hindi din namin alam na meron din pala kami magiging impact sa hindi naman namin kilala at all. 'Di ba? Totoo. Yan ang ano ko. Yan ang aking learnings ko for mamaya ko na ichichika yan. Pero yeah, I love the story. Lalo na so totoo yung allyship niya, hindi siya eme-eme. Kasi syempre Oo, o hindi kapatid siya niya na allyship, oo. kapatid niya na mismo at saka first hand niya na experience kung paano siguro tinatrato yung mga kapatid niya before, mga ganyan. So, um, uh, ang saya lang na you decided to like be closer to each other despite alam mo na kasi minsan hindi talaga tinatanggap, minsan talaga nagiging rason ang pagiging LGBTQIA+ sa pagkakawatak-watak ng mga magkakapatid or ng family even. So it's nice na you had the realization na kayo-kayo lang din naman ang ano, ang magkakasamaan ni Ed, 'di ba? Love it. Correct. At saka nakakatuwa na strong yung bond, 'di ba, kahit Mm. malayo. So tuloy-tuloy lang 'no ang laban, hindi naman natatapos ang laban ng LGBTQ+ community. So ano lang tayo, suportahan lang tayo hangga't nandito ang Baxters at ang iba-iba pang non-profit organization na sumusuporta dito. Malakas tayo. Para sa mga nakikinig sa amin, kung nafi-feel mo na mag-isa ka, hindi ka nag-iisa. Yun, kasi Totoo. nandito kami. Mm. Carry pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more na Bexers na ganap? Follow mo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Bexters Podcast. That's BEKXTERZ Podcast para naman updated ka sa mga kabexlaan at kung ano-ano pang paandar tulad nito. Gora mo na agad yan, push. True. Ayan. So mag-move on na tayo sa ating meltdown at Jonas Brothers, mga rants and everything in between. Ano bang, when something bothering you, ano ang yung Jonas Brothers? Meron ba akong nakababother sa buhay ko? Charing lang. ano, um, siguro ang nakaka-bother is, ano ba, meron ba akong nakaka-bother this? Siguro ang nakaka-bother is um, yung mga false hopes and false promises. Yung Mm. pag pinaasa ka ng sobra-sobra na mangyayari to pero hindi naman natupad, gano'n. Siguro yun yung Yes. medyo bothersome sa akin. Kasi Mm. ako, lagi akong nagsiset na kasi ako ng plan, ako palagi, parang mindset ko na. Kaya minsan Mm. affected ako pag halimbawang meron ako na planong lakad tapos hindi natuloy. Mm.
Kasi parang na-mindset ko na nilook forward ko na, gano'n, Same. nagplano na ako, na-adjust ko na yung schedule ko for that day. So, pag hindi siya natutuloy, affected talaga ako. Mm. Pero this time kasi, it's a work that I'm expecting to happen na hindi nangyari. So, medyo nakaka-frustrate kasi parang ang dami ko ng naging effort back end. Tapos, hindi naman pala. Pero, alam niyo yun, Bex, hindi naman masama na nagbabago-bago ang nangyayari kasi wala namang definite na Yeah. tawag nito na situation. I mean, anything can happen, anything can change, and maybe sinasabi nga nila, it's a redirection to something better. Mm-mm. So, ayun, kaya kayo, siguro ito na lang, part na rin ng second is yung gets ko na yung learning is, I need to learn to accept yung mga ganitong bagay-bagay kasi there are things that is beyond our control. Kaya wag na lang nating ipipilit mga Bex Tama. Ako siguro ang meltdown ko yung mga pinagkakakitaan ng pangbabash at panghi-hate. Like, Ay, ayan kasi, na. like yung sa Bini, example na natin yung sa Oo. Bini, no? Lalo siyang actually 2 days ago, wala namang sobrang quiet ng video na yun. It was just there. Nag-blow up lang siya talaga sa Facebook dahil may mga Oo. content creator na monetize na yun, inano nila, parang they made fun of it and whatever, whatever. So, trabaho ng maayos, no? Huwag yung pagkakitaan yung yung downfall ng iba or to make fun of other people, no? So, ano lang, fun lang sana, no? Oo. Mm. Oo. 'Di ba? Chill lang Pagkakakitaan. tayo, no? Hindi mo sila bet tapos doon Correct. ka kakita ng pera. Para ka na nagnakaw. Correct. 'Di ba? Ayan. Pero Anong learning mo ngayon? ang learnings ko, actually na-realize ko to, the episode pa before Pride, no? Like, yung ginagawa natin dito sa Baxters, no? We have friends, we have family na, um, parang kebs lang sila sa ginagawa natin dito. Pero gets naman, kasi this is not their thing. Pero ang pinaka-learning ko talaga is, sometimes you will get the support from strangers and from other people, and that's totally fine. And actually, parang, as much as you want your friends and family to appreciate what you're doing, ang ganda din naman ng appreciation na nakukuha mo from people that you don't really know. Like yung letter sender natin na hindi ko siya kilala, pero somehow meron tayong napapahappy natin siya. Na alam mo yun, kahit papaano nakakaibsan tayo ng sadness sa buhay nila. So, okay lang naman din. Parang reality. Kasi before, dinaramdam ko siya na hindi sila nakikinig. Mm, Kaya wala silang pakialam sa I get it. Vexters. Yeah, I get it. Yeah. Mm. Pero, yeah, gets naman. Yeah. Kaya thank you sa I feel mga, for you, Bex. kaya yung to my very few friends and family na nakikinig, thank you so much. Telly, yan, kay Paul, love you guys. Yan. Kay Rogue, kay Mm-mm. Joyce no, na nasa Finland, na lagi Pero, talaga tayong binibida sa Facebook. si And then Aubrey, yung other, hello. si Aubrey, hello, kay Levi, no, na since the start of Baxters, since the inception, charet, to fruition, Oo. andyan si Levi. Sa totoo lang. Totoo. Kasi nandun tayo yung nagte-test tayo kung ano yung okay. Dati pa Mm-mm. nagre-record lang kami sa notes Audio lang lang. namin. Oo, 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 audio lang totoo. kami. Pero nakikinig si Levi, kaya kami naloka kasi parang, okay, may listener pala kami. Na, alam mo yon yung mga tao na we least expect na makikinig sa amin, yun pa talaga yung supporter. Pero, Emotional. So, actually, naiiyak thank you. ako eh. Hindi naman ako umiyak sa Dear Vex. Ako, ayun, Ay, so pero, thank you talaga mga Bex. kwento ko lang, no, kung paano kami nag-start nung first year. Voice notes up lang kami. Ang gagawin namin ni Bex, magka-call kami sa Facebook, sa laptop, tapos naka-record kami separately. Kasi sasend niya sa akin yung, niya, yung notes niya. Tapos i-edit ko, pagtatagpi-tagpiin ko yun para makabuo ng mga pangungusap. Correct. Kaya medyo, pero we never really dwell on script. True, totoo, Kasi totoo. mas kami, come as we go. Parang ganun ang True. atake. Kasi ganun May naman talaga, outline, oo. may Tama, may outline outline kami. kami.
Pero yung kung Tapos anong bahala chika, na. bahala Oo. na. Kung ano, Oo, true. oo. Ganun lang atake namin kasi since college ganito na talaga kami ka-crazy. Charay, dahil Totoo. ganito talaga yung flow ng conversation namin. Ganito talaga ever since. So parang na-realize, tsaka parang sinabi ko lang talaga kay Mel one time na parang Bex, tingin mo mag-ano na tayo, try kaya natin mag-podcast naman tayo kasi nandun na rin ako sa state ng kalungkutan ko ng mga panahon na yon. And then, Mm-mm. this has become alam mo yung pinaka-hobby. Kaya talagang, I feel you when you said yung parang kung sino pa yung talagang expect mo na magsusupport, hindi susupport. Yun yung Mm-mm. nakaka-frustrate talaga. So, Yeah. kaya sobrang appreciative kami sa Totoo. mga Huwag nakikinig. na tayo. Ayan. Huwag ka na umiyak. Pinipigilan ko nga umiyak. Ayan. Ayan, at dahil appreciative kami, guys, huwag niyo pong kalimutan na na etong Dear Bex, na sumulat kayo ng mga stories niyo katulad nung Hello. letter sender namin at may chance kayong manalo ng teka nandito para makita niyo ng live. Ayan, ang mga voucherette. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan ang mga voucherette. Kaya lang ang liwanag, di niyo makita. Pero ayan siya, yung mga voucherette. Ayan. So Hello. sa Subscribe na rin makipili, kayo ayan. Subscribe, follow, ganyan. Baka mamaya magsulat kayo, hindi na ba kayo nakasubscribe? Tsare. Oo Follow, nga. ganyan. At saka mga Bex, may bago kami ngayon, yung group page namin sa Ay, oo, true. Facebook. Sumama kayo doon para doon tayo may live interaction Ayan, agad-agad. Baxter's Hanashers. Yan. Ayan, rate nyo na din ang Oo. Pwede aming kayong show. mm, 5 stars. At syempre sa YouTube, Dream Believe, subscribe. starstruck. Charay. Ay, ayan, more laban Pwede kayo mag-post doon sa group page, pwede kayo mag-suggest ng topic doon, kahit ano pwede niyo Totoo. i-share doon. Kung may feedback kayo, ninyo bet yung chika namin, go lang. We are open to that. Follow nyo na din kami. Oo. Ayan, yung mga social media, kineme namin dyan. Tuloy-tuloy lang ang upload ng Oo. mga mini dyan, ganap. Oo. Ayan, and syempre, i-bash nyo na rin kami kasi umiyak-iyak ako, sabihan nyo ko ng maarte, ganon. Para naman maging, para expose kami. Sabi nyo, arte-arte naman ito, pajiyak-jiyak pa, ganon. Gusto ko na mga ganong comment, para ma-laugh ko na lang. Ayan. So, pag dumabot ka sa episode, sa part na to ng episode, comment below, apaka-arte nyo, ganon. Sorry. Ayan, gusto ko yan, di ba? Yan, ilaban nyo mga Bexa. Thank you again for tuning in and magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Bexters next week. Pero always be kind. Bye. Bye! You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. Nakakatawa yung may iyak. Nabigla kasi ako kung ina yung learning ng animal ka. Nananahimik ako. Pinost ko yun sa thread yata or sa Twitter. Pero totoo kasi talaga. Pero naiyak nga din ako. Naka-contacts kasi ako kaya pigil na pigil ako sa iyak kung makalumuwa. Ako naman ako nakakairita. At least may tumutulong mga gilid